We have been in the construction business for 23 Mahiya naman years. kayo, lalo sa mga Young anak natin. Rodrigo, what China is doing to the Philippines. So I would presume that in the 23 years, Understanding politics, listening to the right one. Okay, maiksing public service announcement lang po bago ang ating episode ngayong gabi. Kasi ito po ay recorded episode with si Senator Sonny Trillanes, ang aming special guest. Pero nung nirecord namin ito using Zoom, mukhang ang Zoom ang nagka-problema. Correct. At hindi na-render ng maayos yung video. Malinaw po yung audio, malinaw na malinaw, yung buong interview. Pero yung video medyo basag ng konti. Correct. So, alam ka namang ilabas natin yon. So, ang gagawin na lang namin, parang parang phone-in, phone Yes. patch. Okay, may mga mapakita tayong mga photos at mga footage. Pero yung buong audio nung interview, pipresent namin sa inyo. So, pasensya na po. Nagkaroon lang talaga ng issue. Hindi ko alam kung problema ng Zoom o baka naman hinahack lang talaga si Senator sa mukhang mapulang yata. Kaya, pasensya na po. Hindi po niyo makikita ang live na kagwapuhan ni Senator Sonny Trillanes. Pero malaman ang sinasabi. Pero yung laman nung kanyang sinabi, buong-buo po niyo makikinggan. So, sana po ma-enjoy niyo ang aming episode na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Lacerda. At ako po si Barry Gutierrez at welcome po sa 22nd episode ng The Insiders. Happy 22 years old na po kami. Okay, at sasabihin na namin, sa simula pa lang recorded episode po ito. At ang dahilan po nito ay ang aming special guest ngayong gabi ay medyo busy. Medyo busy at maraming ganap. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Oo. So, napakiusapan lang namin na maisingit kami sa kanyang busy schedule. So, tinake namin yon at dahil nga hindi magiging live, ni-record na lang namin at ngayong gabi, yun po ang aming ipipresent sa inyo. Pero dahil nga po ito ay isang recorded episode, wala po tayong poll question. At pasensya na po, yung pong favorite kong part na magbabasa ng mga live comments, wala rin po. Pero tingin ko naman, bawim-bawi dahil doon sa sasabihin at ikukwento ng ating special guest para ngayong gabi na walang iba kundi si... Senator Sonny Trillanes. Yan, di ba? So, dire-diretso na po tayo dito sa interview with Senator Sonny. Pero huwag kayong mag-alala. Sa dulo po ng program ito, may joke pa rin si... alam ko, marami sa inyo yung hinihintay. So, ito na po ang aming interview with Senator Sonny Trillanes. So, Sen, thank you for being our guest uli for the second time. Alam namin, madaming mga ganap at busy rin kayo. Pero dahil nga madaming developments na we felt could use yung inyong insight at yung inyong perspective, na in-invite namin kayo today. Oo, talagang maraming ganap si Sonny. Ang daming mga controversies na talagang in demand siya eh. Karen Davila, ang daming pinupuntahan. So, I will make time for the insiders. yan naman. Thank you. Okay, unahin na namin yung medyo mainit na balita nitong past week, 'di ba? Dahil yung confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte nangyari na last week. And ang kasabay nito, may nilabas na supposedly expose ang supposedly 18 Marines na among other things, sinasabi nila na according to their experience, nung nandito daw yung mga ICC investigators, sila daw ang nag-drive, sila daw ang nag-escort, and beyond all that, nagbigay daw ng $2 million dollars para pondohan yung mga expenses ng ICC. Alam namin na you've already spoken about this before, pero for the record, Sen, ano ba talaga yung totoong kwento dito? At saka dito, Sonny, walang time limit. Kaya go ahead. So, ganito, hatiin natin sa dalawa yung kanilang allegation. Okay. Una, na sila daw ay nag-drive, nag-provide ng security doon sa ICC. Okay. Doon sa mga meeting, kung saan pumunta. Yan ang sinasabi ko, even if I concede na totoo yan,
na sumama sila doon, dinala nila kung saan, naghatid sa airport, kung ano-anong ginawa. Even assuming totoo yon, ano ang krimen doon? Okay. Wala. Walang krimen, di ba? Wala lang ako sa position to confirm anything kasi ang mga lakad ng ICC is very confidential. Tama. Okay. O sino yung mga, inamin ko naman ito, in general terms, since 2017, nakikipag-ugnayan ako sa ICC, nagbibigay kami ng mga testigo, ebidensya, lahat-lahat. Pero for me to confirm saan sila nagche-check in, saan kami nagmi-meeting ko, ano-ano, I cannot. Okay. Okay, their lives would be at stake, pati lang yung mga testigo. Tama. Okay. So, even assuming totoo yung sinabi nila na yon, ano ang krimen doon? Walang krimen. Mm-mm. On the contrary, sila yung may krimen kasi yung in-out nila yung mga pictures tapos mga pangalan ng mga testigo, pati isang testigo pinicture nila. Krimen yun. Kasi nalalagay sa peligro yung buhay ng mga investigador at lalo na yung mga witnesses. Mhm. So, based doon sa Article 70 nga nung Yeah, ng Rome Statute. Rome Statute at kinonfirm na nung deputy prosecutor, yung acting prosecutor si Niang, Mm. na deliberate intimidation yung ginawa nung presko na yon. Mhm. So, you know what's coming pag sinabi na yun ng prosecutor. The way it works kasi, sila yung magfa-file nung obstruction of justice Oo. doon sa ICC na yon directly. So, sa kanila yon, kahit unprompted by any third party, motu proprio sa kanila yon. Okay, yan yon. So, para kasing big deal eh. The way they're presenting, ito, pinicture namin, nandirito sila, dito sa hotel, gano'n. They're presenting it as though may krimen na ginawa. Walang krimen doon. Okay, that part is set aside na natin. Okay. Ngayon dito naman sa second allegation nila, or first allegation nila, which is yung $2 million na nagbigay daw sa akin para sa ICC or for the operations ko ano. Okay, ganito. Meron na silang retraction on record doon sa Jessica Soho ano. Oo nga. Sinabi nila na wala silang nakitang binigay sa akin. Which is now contrary doon sa ini-insinuate nila Baligot nung press con niya. Correct. Tama. Diba? So, let's think about that. If you take away that part kasi, what's this expose? Kunyari, yung nag-escort sila sa ICC. What was that about? Di ba? Walang controversy, hindi siya sensational. Kaya kailangan nilang lagyan nun. Para bukod sa sensational, it will now project, no? Na corrupt yung mga ICC. Therefore, pwede silang mag-move for a mistrial. Si Kaufman. Hindi ako magugulat kung later on sa trial stage gagamitin yon ng ICC ay ng defense. So gagawin niyan, parang pananabutahe yung ginawa na yun eh. So without that, ngayon punta tayo doon, 'di ba? $2 million. Alam nyo kung kayang masuhulan yung prosecutors ng $2 million. Isang buwan lang na PF ni Kaufman. ni Kaufman eh. Imaginein mo, ilan ang pwede sasabihin nila, digong suhulan nyo na yung di ba kung $2 million lang ang binigay nito ni Trillanes, kahit $100 million, i-investa nila yan. Di ba? Talagang it was so badly written yung script na yan na it blew up on their faces. Pero still, for formality, niretract na nila yon. So yan ang natin, problema nila dito. Kasi magpa-file kami. Within the week, magpa-file kami ng cyber libel cases among other cases against them. So saan yung pag-retract nila after na-file sa ombudsman? Or before finally baligo sa ombudsman? I think after. Kasi itong kay Jessica Soho, lumabas lang nung Sunday na interview nila. 'Di ba nung isa yung ini-interview siya ni Ed Lingao,
wishy-washy na siya eh. Oo, Correct, marami na- correct. medyo hindi na siya Oo. sigurado eh doon sa mga ibang mga allegations. Sigurado Eh. sa sarili niya. Oo. Tama. Tapos yun. At ito naman, 'di ba? Kayo mga nagsisecure sila, nagda-drive sila, 'di ba? Parang the way they're reporting, parang kasama nyo doon sa upuan sa mga meeting eh. Parang, 'di ba? Parang intimate, very intimate yung information nila. Samantalang they just pick them up, drop them off, assuming kung ilan dyan yung totoong kasama. Kaya nga yung sinasabi ni Ombudsman Boying na gawa sila ng separate affidavit para isulat mo yung sayo. 'Di ba? Makikita natin diyan. Baka yung iba diyan ano lang nakwentuhan lang tapos parang meron na rin siyang opinion. Kaya Oo. So pinain talaga ito mga una-una parang naalala ko sinabi mo Sani hindi lahat 'yun Marines, 'di ba? Parang apat doon yata hindi Marines at marami sa kanila dishonorably discharged. yes. At ito, no, sabi ko nga, regardless na kung anong estado nila wala pa rin silang karapatan gumawa ng kwento. Ito nakikita ko diyan, attorney. Pagka nagkaroon ng kaso na. Ito na, pinapapirma ang counter affidavit lahat-lahat. Tapos magpo-post na sila ng bail lahat-lahat. Eventually, pipiyok dyan. Sasabihin nila, ito yung nagbayad sa amin, ito yung sinabi sa amin na sabihin, lahat-lahat. Yun na yung next episode dito sa Pero sa drama na yan. Sani mukhang parang ang pakiwari ko parang may iba diyan nagsisisi na kasi nag-retract na sila eh. Baka meron ng path towards approaching you para wag na kaming kasuhan, mag-witness na lang kami. Sasabihin namin yung katotohanan. They should do that very fast, no? Kasi malamang hindi lang naman ako yung magfa-file ng case eh. Maraming Oo. kakaharapin itong mga ito kasi 'di ba? Dami nilang allegations eh. Oh, tapos Yun lang. inatras na nila yung iba. Yung kay Sen Laila, inatras na. Oo. Ngayon hindi nila kung iniisip nila magagastos nila yung kung ano man yung binigay sa kanilang incentive diyan na tipong ma-enjoy nila. 'Di ba? You cannot just do that. Yeah. Kasi mangyari nito kahit sinong Juan de la Cruz nakita mo even yung press ko nila hindi naman sila nagsalita Hindi Correct, naman sila yeah. sinubject Tama. sa reporters. Si Baligod yung nagfi-filter di ba? Siya yung Correct. sumasalo. Even yung kay Jessica Soho, ando doon siya to stage manage yung mga sasabihin. Hindi pwedeng ganon, di ba? At marami pa. Actually, marami kaming informasyon na nakukuha ngayon. But at the proper time, lalabas natin kung sino yung nasa likod nito, sino yung financier, sino yung nag-organisa, etc. Doon ba sa pinaplano niyong i-file, Sen? Kasama ba sila Attorney Baligod? Oo, kasama siya. Kasama si Mike Defensor, tapos Okay. yung iba pang mga kasi siya talaga nakaset up. Nung nag-press con sila, nagpatawag sila mainstream media, it was largely ignored. Largely ignored. Oo. Dalawa lang daw ang Tapos- pumunta sa mainstream? Dalawang Yes. outfit lang, okay. Oo. So, tapos fini-filter pa, ayaw pa tanong directly yung mga mga tropa doon. So ngayon, ang nangyari, naka-set up talagang live stream dun sa kanilang echo chamber, kinalat nila Mhm. na parang eto na, this is it. Feeling nila it will really trigger a public outrage na would lead to an ouster of the Marcos administration. But I thought that was meant to cast doubt on the integrity of the ICC. Di ba? Kasi sabay yun ng confirmation hearings parang tama sabi mo, baka gamiting depensa ni Kaufman yan. Yes. Ano to? Kumbaga dual purpose. Okay. Doon sa ICC and doon sa distab. Okay. Pero medyo malabo naman yung distab na yun. Di ba? Parang medyo malayo sa bituka.
Pero ang dami na nilang mga, well, hindi naman, sabi mo nga si Mike Defensor, hindi naman to first time dyan eh. Diba? Meron talaga siyang track record na eh, na involved sa mga ganyang distab type eh. Nag-umpisa yan kay Ador Mawana eh. Oo. Kaya nung sinabi mo, Sunny, na si Mike Defensor, ako sabi ko, teka muna, may ano yan. Basa na papel. Medyo may problematic yan. Oo, alam naman natin hindi ito mangyari at random na 18 soldiers suddenly nag-usap-usap, gawa tayo, ganito. 'Di ba? Ang kumbaga talagang ano ito, even the fact na yung joint affidavit na yon, sa mga makakita nun na ito tingi-tingi eh. Oo. Tingi-tingi yung personal knowledge pero that actually exposes them to perjury kasi they were Yeah. claiming na personal knowledge nila yung hindi naman pala. Yeah. Di ba? Mm-mm. Tsaka yun nga, under oath yun, kung lalabas talaga na may mga material misrepresentation doon, talagang ano Oo. yun. So sinubo talaga sila. Subo talaga sila dyan. Wow, Yun kawawa naman Eh, sila. Pero alam mo yan, hindi naman ano yan, hindi naman kusang loob yan. May mga incentives yan, quote unquote, Correct. motivations. Mm. So kanila they weighed na yung ano, kumbaga cost benefit niyan, 'di ba? O sige. Tuloy natin. Hindi naman nila iniisip na talagang hahagupitin sila ng kaliwat kanang kaso. Okay. Mm. May kanina, Sunny, may nakita, I glanced through online, parang you met with Ombudsman Remulla at saka yung ICC sa bahay yata ni Boying. Pero ito after the arrest, di ba? I don't know nga eh. Can you just enlighten us on this allegation? Okay, ganito kasi, no? Just like what I mentioned earlier, confidential ang mga lakad ng ICC. Okay. Maraming na-arrange na mga meeting yan. But hindi talaga, I won't be at liberty to Okay, yeah. confirm Yes. or deny anything. Okay. Ngayon, they will just have to take the word of the others kung sasabihin nila yon. Pero wala akong kino-confirm or dinideny. Pero yun na nga, no? Sa dami ng mga meeting babalik ako doon sa tanong, ano ba ang krimen doon, di ba? O tapos, I think it was already announced at that time nung may mga press statements na last year lumalabas din yon si then Secretary Boying Remulla practically implying na may mga ganong usapin. Yeah. Mhm. May mga media reports na gano'n. Kasi ang nangyayari parang nung kinonfirm ni Ombudsman Boying yung meeting daw and parang eureka totoo yung sinasabi ng mga sundalo, therefore totoo lahat. Hindi gano'n. Ang style nga nila, may mga totoong portion, then ini-embellish para maging to serve their political purpose. Hindi pa pwedeng gano'n. Kaya nga, kahit nga i-concede ko yung one half of their allegations na naghatid-hatid sila sa airport, hotel, kung saan, kahit i-concede ko yon, wala yon. Pero dito, sila mismo yung nag-retract eh. Right. Wala nga akong kailangan, after nung dininay ko categorically na walang ganyan, eventually sila nag-retract. Kasi nga, it doesn't make sense, di ba? Bakit ka magpapapalit ng dollars? Di ba? $2 million ibibigay ko sa ICC. Alam natin kung paano pag nagbabiyahe, di ba? Ano yung limit niyan? Ang hirap niyan, magde-declare ka, $2 million. Mhm. Hindi naman nila naisip yon. Tapos, hindi, para daw sa gastusin dito, bakit pa i-convert? Di ba? Correct. Oo. Oo. Yung retraction ba nun, Sunny, if you know, meron bang counsel present when they retracted? It was baligod in their presence na sinasabi Oh. niya, liliwanagin ko, sabi niya kay Jessica So, Ito interview to. liliwanagin ko, Ah. walang sinasabi itong mga sundalo na nakita nila si Trillanes na tumanggap ng $2 million at pati sa ICC, wala daw. O sabi ko,
Ano? So Para sandali, saan yung- mukhang ginawa yung affidavit, hindi nila alam na dinagdagan ng mga ganong mga statement na wala silang alam. Parang, tapos pinapirma na lang sa kanila. Yun na nga. So, Labo naman. depende sa motivations yun. Tsaka ako, Sen, personally, nung una kong nabasa yung part na yun, na tumanggap supposedly yung ICC for whatever expenses o anuman, inisip ko kagad, sobrang namang unbelievable nito. Correct. Diba, the ICC is isang international institution backed by over 100 countries na matagal na silang engaged sa ganyang klase mga investigasyon, tapos gagawin nila yun? Diba? May sariling budget yan, may sariling mga protocols yan. Para Yun na namang... nga. At saka may mga liquidation processes yan. Exactly. Bureaucracia din yung ICC, di ba? Exactly. Kung bibigyan ka ng mga per diem, ganyan. Lahat yun nililiquidate mo eh. Hindi ito mga anto na, ano nga eh, akala kasi nila na ganun-ganun na lang na pwede kang mag-allege, then bahala na si Batman, parang ganun. Hindi pa pwede yun. Di ba? Sani may tanong ako, no? If you're at liberty to disclose, but I will respect you if you choose not to, yung pagpunta rito ng ICC, they were supposed to come here to discuss a number of things. So, parang ang alala ko, under the principle of complementarity, una, titingnan muna kung may genuine, may talagang pwedeng kasuhan nito si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So that's the reason why nung na-conclude nila na wala, that's why na-decide sa Hague ipa-file. Pangalawa, so kumakalap sila, nandito ba sila para kumalap ng ebidensya at kausapin ang mga testigo? Yun lang, if you're at liberty to disclose. Yeah. Oh, Tapos, ano sila? Sani, can you just repeat lang, medyo nag-freeze ka eh. Yan, okay na? Okay na. Okay. Ang proseso kasi nila nung 2017 nung nag-file kami communication, ano muna, compulsory examination lang muna yan, open source, 'di ba? So ganun lang muna. Okay. Tapos if it would merit a preliminary examination. So Tama. hindi lahat kasi ng communication na sinasubmit sa kanila inaano nila would lead to an investigation. Okay. So meron muna silang initial research. Pagka nakita nilang mukhang valid ito, mukhang may basihan, then they graduate to preliminary examination. Tama. So mas malalim yung kanilang pagsisiyasat. Then pag nakita nilang may basis o pwede nilang i-launch yung investigation. Kasi pagka nag-investigate na sila, popondohan na nila yun eh. Okay. Hindi lahat talaga umaabot doon. Yung iba, sineshelve lang nila. Diyan lang yan, not enough basis to launch an investigation. So pagka nung I think 2021 nung nag-announce ng investigation yung ICC, tapos humingi pa ng sila Digong na tipong teka, nyo muna, suspend nyo muna kasi bigyan nyo kami panahon. 'Di ba? So dinelay, They bought tama. time. Dinelay nila until eventually sabi nung taga-ICC, mukhang delaying tactic lang yung ginawa nila. Kaya nila tinuloy. Diba? So tinuloy nila yung investigation. Then, hindi na kasi tayo member. Pag hindi na tayo member, ano na sila? Ang assumption nila is hostile yung gobyerno against any investigation. So, they will do the investigation quietly. Di ba? Okay. They will do it quietly. Kasi pag hindi ka na member. So, ganun yun. Nasa anong style nila yun kung paano nila mangangalap ng ebidensya. Okay. Ngayon, ito kasing dito sa sitwasyon natin, sa case natin, hindi lang naman si Duterte yan eh. Kasi sinasabi ni Baligod, paanong nakasagabal sila sa investigation? Di ba tapos na nga raw yung investigation dahil nandoon na si Digong? Mali. Kasi tuloy-tuloy yung pagkalap nila, maraming passing co-perpetrators. Kaya ongoing, 'di ba? So 'yun ang masasabi natin 'yan. And sinabi ko naman 'yan noon pa na hindi naman sila
persona non grata dito. Mm. They can come in and out, 'di ba? So walang ano, ang basis lang natin, ang reason lang natin kung bakit confidential yung galaw nila para hindi sila matunton ng mga hit squad ni Digong, Tama. 'di ba? O yung mga testigo, sila mismo yung mga yung mga diehard na mga Duterte supporters yung iahara sila. So maraming reasons and justifications to keep these operations and investigations confidential. So, Sunny, were they, kung confidential siya, did you detect any military surveillance on the ICC prosecutors? Or wala talaga? Kasi yung pinakang sabihin na natin talagang maganda yung yung operational security na tinatawag. Okay. Nagkaroon lang ng problema minsan nung may isang testigo na in-interview na diehard Duterte siya. So in-out niya, nagpasa siya ng information kila Bato. Parang naalala ko yan. Oh, yeah. In-out yun. So wala na magagawa ron kasi hindi mo naman pag ini-interview nila, hindi naman nila malalaman kung cooperative yun o hindi before, 'di ba? So ganun ang nangyari. Pero yung complementarity kasi natapos na yun before pa. Before pa lang. Before they launched the investigation, yun yung critical question. So, di ba, yung jurisdiction, Right. then yung complementarity. Yung complementarity, titignan nila kung meron tayong sincere effort to investigate, hindi yung yung mga operatives na gumawa, kung hindi yung mastermind. Yun ang problema nila, hindi nila nagawa yun. Hindi nila nagawa yun kasi nga, di ba? They were protecting themselves. Tama. Kaya nga, 'di ba, madami nang ibang nag-point out dito sa issue na 'yan. Hindi talaga pwedeng maging dito yung Correct. yung venue given na yung mga akusado napakalakas dating presidente. So, walang ideal situation. Yeah. Talaga. And let me tell you one instance. I think I can say this. May isang testigo talaga na nilapitan ng isang active police, hinaharas talaga. Okay. So may ganon. There is that real threat to their lives. Kaya very sensitive na operation ito. Marami ng testigo na ilabas, pero marami pa rin testigong na sinisecure. 'Di ba, Sensani, maski nga yung mga pamilya ng mga biktima ngayon nakaka-undergo ng harassment both online tsaka personal. Yung pa kaya ang testigo. Ayun, talagang I can imagine, meron talagang threat na iligpit sila. And lalo na to pagka nauwi ito sa full-blown trial, which we expect to happen siguro by May the earliest, but most likely June. Pag nangyari yun, talagang man-to-man defense na to. Kasi syempre, desperado yung at may history yan. Itong mga ibang na-handle ni Kaufman, hindi na tutuloy, not because na-acquit, pero Nawawala yung mga witnesses. May mga ibang mga pangyayari. Ito yung sa Kenya, 'di ba? Alam ko 'yun No. Ay, on that score, 'di ba, since binanggit mo na rin yung trial, alam ko maagang-maaga pa lang kayo talaga yung nag-file nito nung original communication in 2017. Ngayon, after 9 long years, umabot na tayo dito sa point nga ng confirmation of charges, which is one step removed from yung actual trial. Anong reaction nyo dun, o anong assessment nyo doon sa naging mga arguments from the prosecution, the defense, and victims counsel over the course of itong last week na ito? Makita naman natin kung sino talaga yung handa sa ebidensya. Yung prosecution talagang nilatag nila yung ebidensya na magpo-prove nung kanilang yung pinakang legal theory nila na ito systematic
and widespread yung killings. Tapos, ito, ang critical factor kasi dito sa crimes against humanity, yung palagi nila in-explain, is yung yung kung ikaw yung akusado na head of state o head of government, ang tanong dito, ano yung ginawa mo within your power to stop it? Tama. The burden of proof eventually would be transferred to you. Kasi yung sinasabi ni Kaufman na kailangan i-prove nung prosecution na nag-utos mismo si Duterte, no? Iba daw yung mga rhetoric na ganon. Kailangan daw i-prove. Eh ngayon, ang sinasabi nga dyan sa ICC, yung mga na-convict nila na iba, wala nga salitang sinasabi. Oo nga. Kundi ginagawa lang eh. Tama. Hindi nga Right, nag-speech na kill. Wala eh. Ito nga daw yung sa atin na talagang May speech. open and shut case kasi may national policy. Oo. Then it was, in fact, sinulat pa ni Bato dun sa Memorandum Circular 16. Tama. Tapos inimplement nila on the ground. So talagang then we have the witnesses like Las Cañas, Matubato, and meron pang iba na sinabi ito yung pattern of behavior niyan. Ito yung ginagawa namin for him when he was mayor. So na-establish to na hindi ito bastang out of the blue, nag-mayor, nag-presidente siya, this is the first time nangyari. Hindi, may history. So na-establish yun lahat. Tapos, yun nga, ang isang palaging pinopoint dito yung sa Nuremberg trials, Yes. which ito yung precursor ng ICC. Si Hermann Göring, number 2 siya ni Hitler. Talagang nung buong presentation ng prosecution, na-prove nila yung Holocaust, yung patayan lahat, sabi nung abogado ni Hermann Göring, walang na-present na testigo na nagsabi na si Hermann Göring ang nag-utos. Tama. Pero he was convicted just the same because wala siyang napakita na kahit na isang memo na sinabi niya doon sa to stop it, na sinabihan niya si Hitler to stop it, na he was so high up there, he was powerful enough to do something about it. Right. Pero hindi nila ginawa. So yun yung crimes against humanity na case. Kaya si Digong, hindi mo lang, pag na-prove na nung ICC yung widespread and systematic killings, kahit wala na yung mga speeches niya, sila ngayon na magpo-prove na anong ginawa mo during your term to stop it. Kasi 'di ba kung sabi nila yung neutralization daw Arrest. ano daw 'yan? Arrest. Vague daw 'yon. Vague. May bagong term na. Pero 'di ba? Sana nung nagpapatayan first week pa lang nung memo na 'yon, dapat pinatawag na siya. Bakit nagpapatayan? Ano ba yung sir, kasi neutralization, akala nila itutumba di sabihan mo, lagay mo arrest. Di ba? Tapos mag-announce ka, ang sinabi ko sa inyo, arrestuhin nyo lang. Within the first week pa lang dapat na nagpapatayan na yun. Kaso tuloy-tuloy Di ba? Hindi lang siya, he did not do anything about it. He even instigated further. Yun yung aggravating circumstances. Yeah, he instigated and then he encouraged by promising na papardon ko kayo, 'di ba? Sagot ko kayo, 'di ba? And he actually did that, yung sa case ni Colonel Marcos nung pinatay yung si Espinosa. Inarbor niya talaga. Na-reinstate yun. Yung bumaril na yun, So, kumbaga, pinapakita niya na pagka ginawa niyo yan, okay kayo sa akin. Tapos, in contrast, nakita niyo yung kay Kaufman, talagang, drama ang target parang mas niya. political nga yung yung speech niya Parang yung echo chamber nila yung target. Sila, di ba? Tama. Saan may tanong ako, dun sa first day of confirmation hearings, napanood ko yun. Tapos, may inalabas na video na sa Agdao Market, di ba? May 3 killers na pinatay. Very, very compelling yung video na yun. Pero may lumabas na videographer na sinasabing hindi ko pinahintulot ang paglabas ng video at saka doctor daw yun. May paliwanag ba ron? Alam niyo, yun nakapost kasi yun.
when it was downloaded talagang. So Tsaka meron public yan na siya, silang, public domain. Oo. oo. At saka meron yan silang kumaga mga experts na naggaano ng mga photographs and videos. Kung AI ba yan, kung altered yan, makikita nila yon. So yun, afterthought yun kasi hindi nila alam na incriminating pala. Ngayon lang nila nilabas, ngayon lang nila sinabi yon, pero matagal na yon. Yung na-submit yon, pati yung testigo na yon. Mabigat yon. Mabigat yung Tsaka nangyari. pagkakaintindi ko doon, ang sinasabi niya, edited. Pero yung editing, yung subtitles. Siyempre, nilagay ng subtitles. lang. Nilagay ng subtitles para maintindihan Yes. ng court. Okay. Diba? So, I don't think it's a question of inedit, ibig sabihin hindi authentic. Oo. Diba? Yes. Yung, nire-raise lang nila para talagang Cast mapapulo down. Oo. ang model ng issue. So, Yeah. so ano ang Sanya assessment mo doon sa confirmation hearing? So, marami rin nagsasabi na mukhang tutuloy nito sa trial. Do you share the same view? I'm almost 100% sure magdediretso to sa trial. Kasi kung titignan mo, itong case ni Duterte is the epitome of what the ICC was created for, 'di ba? Ito yung reason kung bakit kayo ginawa. Kaya mahirap 'yon na matatalikuran nila yung mandato na yan. At ito actually siya yung first head of government, head of state na nadala na Sinurrender. nailagay sa na surrender at nililitis. Kasi yung iba fugitive siya eh. Si Milosevic naman yun yung iba yun eh. Ibang hindi pa ICC Di pa. formally. Oo. Di pa eh. ICTY pa yon. Security Oo. Council created. Tama. Yes, for for the Yugoslavia Oo. cases. Genocide yun eh. di ba? Oo. Oo, Tama. yun. Pero, yun nga eh. Pero yun nga eh. At saka in this case nga, Sensani, ang isang very, very clear dito. Ang very compelling part of the prosecution presentation. Sariling words ni Duterte. Correct. Yan yun eh. Saka nakakita ng ganun. Best evidence. And there were so many speeches, di ba? So many statements on record na yun yung sinasabi niya. Oo nga eh. Pati yung mga yung under oath. Yung nasa Senate, na. Yes. Tama. Yung nagsabi siya. Tama. Actually, ganito. Yan si DDS Tinuro yan. mo niya si Bato. Si Bato. Si Oh. Bato. Yan. To si ganito. Sinabi niya lahat yun. Under oath yun. Tama. So, pag immediately, submit ka agad yung transcript, tapos na. Hindi, mga official, yun, Tama. statements na hindi mo sasabihin na joke o Kumbaga, sige, try that as a defense. 'Di ba? Yun. Marami siya incriminating statements kasi hindi niya alam. Sa tingin ko, nung 2016, nung naging presidente siya, nung ginawa nila yung Davao model, iniisip nila rito, wala na siyang, wala nang body na na magche-check sa kanya eh. Di ba? Tinakot niya. Akala niya puro domestic lang. Takutin niya yung mga legislators, yung political opposition, media, civil society, church, lahat tinakot niya eh. Kagaya nung sa Davao, ganun ang situation. Kala niya yun eh. Then suddenly, nung nag-file kami noong 2017, meron pala, ganun. Tapos, una, ini-ignore pa. Nung lumabas yung preliminary examination, doon na. Ang daming kinabahan nun na mga police, tapos sila na he started to walk back yung statements. Yan, mga self-defense, ganun, nahirit. Kaya sabi ko doon sa ICC, early on pa, nung si Bensuda pa yung prosecutor, nung nag-declare sila ng start ng preliminary examination sa Philippine case, huminto na yung drastically bumaba yung EJ case from that point on. Kaya sabi ko, ang laki that by initiating the preliminary examination alone, libo-libong Pilipino na yung nasave. Dahil nag-uugas kamay na eh. Teka muna, nag-iingat-ingat na lahat. So, yun ang naging effect nito. Suddenly, nagkaroon ng chilling effect sa kanila.
na meron silang ano. But in the end, parang kumpiyansa, hindi, tayong bahala dyan, walang ganun. Until yun nga, nadala na siya sa dahi. Tapos, Okay. Sunny, may tanong ako. You seem to have advanced information parati. I remember nung nasa Spoke sa Billionario, yung may mga guest kami at saka talagang very pag sinabi mong Sunny Trillanes, may nagsabi, naniniwala pa ba kayo dyan? Sabi ko, oo, naniniwala ako kasi lahat ng sinabi niya, nagpakto. So parang ngayon, may sinabi ka na may 4 na co-perpetrators na may issue ng warrant of arrest. How is it possible that you have advanced information? hindi, ang sinabi ko, maximum na mahahabol dito is yung 4, no? Kasama na si Digong yon. Kasama na si Okay. Digong, Bato. So, at most, itong si Bongo and Albayalde. So, malalaman mo naman yan kasi based on the trajectory of the investigation, ika nga. Kaya ako, kahit sabihin I have issues against Sara and I wish kasama siya. Pero hindi ko sinasabi ko for that matter na hindi siya kasama. Kasi yung ebidensya na nag-i-implicate sa kanya is not enough doon sa napakataas ng threshold nila ng evidence. Certainty of conviction ang kanilang bago mag-i-issue ng warrant. Ganong kabigat. So, Oo. Sunny, you mentioned that hindi umabot yung accusation against Sara at a certain threshold, but beneath that threshold, meron ba were you able to identify some crimes that she committed, if any? Ano talaga siya? Kung ang pagbabasihan natin talagang yung kung meron siyang kinalaman o wala, is yung statement ni Las Cañas. Sinabi ni Las Cañas, sinabihan sila ni Digong kasi nung 2010, nag-mayor si Sara. Okay. Ngayon, nararamdaman ni Digong na hindi niya kontrolado si Sara kahit vice mayor siya. Kaya sabi niya, doon sa mga tao niya, si Las Cañas at si Sane Benaventura, magpaalam kayo kay Sara para bago natin ituloy yung mga nila, yung pagsasalvage, yung early term for EJK. O di nagpaalam sila kay Sara. Ang sinabi ni Sara sa kanila, ayoko nung pagpatayin nyo na iniiwan nyo sa kalye yung mga tao. Masyadong madumi, sabi niya. Ang gawin nyo, i-abduct nyo yung target nyo, tapos patayin nyo dun sa salvage area. Ganun yung instruction sa kanila. Kaya simula nun, doon na nila dinadala. Hindi na dun sa yung kagaya nung ginagawa nila dito, di ba, yung early part, yung nakatape, tapos may karatula, adik ako, wag tularan. Kasi pang chilling effect nila yan eh. Hindi nila nililigpit muna, hinahayaan nilang makita ng mga tao. So kay Sara, ang sinabi, ayaw niya nung ganon, gusto niya i-abduct tapos patayin doon sa So, So, yun yun hindi yung pumasa kanya yun po. sa ICC, yung ganong klaseng testimonya. Hindi na corroborate. Kung Hindi na itong si corroborate. Sunny Benaventura mag-corroborate nun, yun? Pwede yun. Kasi yung statistics kasi, makikita mo, 2011 covered na tayo eh. That was, Right. so at least the whole 2012, makikita mo yung mga, yung EJ case, yung murder rate sa Davao, sustained eh. Pare-parehas naman nung panahon ni Digong tsaka ni Sara. Hindi naman bumaba nung panahon ni Sara eh. Pare-parehas. Tapos you have insiders saying that. Tapos may isang pare na nag-provide ng statistics doon sa lahat ng murder sa Davao. Wow. Yun, that's another, documentary evidence. Pero yun na nga, hindi pa rin sapat dun sa threshold ng ICC. Taas ng standard. Kaya certainty of conviction nga, sabi ni... Pero may tanong din ako, either Sunny or Barry kayo. Is it possible that one of the co-perpetrators would turn state? O hindi pwede kasi are they the most guilty, di ba? Do they follow the Philippine Criminal Procedure Standard? Or may ganung equivalent ba? Wala. Kasi let's say sabi ni Senator Trillanes,
kung si Benaventura magsabi ng ganun, ikaw, Sani, paano yun? Well, ganito. Si Sani Benaventura, yan covered yan ng RA 9851, yung local case natin. Kakasuhan yan sila dito. Marami pang mga generals na na involved na hindi nasakop sa mandate nung ano. Ang gusto Okay. lang kasi nila talaga yung mga top masterminds. Okay. Ngayon yung to answer your question, yes, may mga pwede pa doon sa Okay. yung mga major co-perpetrators except yung triumvirate. So si Digong, Bato, tsaka si Bongo. Okay. Except sila. Wow. Sila yung parang main proponents. Oo. Parang essential element sila for the commission of the EJ case. Yun. Last question sa akin, Sani. Kailan ba ang expected na lalabas yung warrant of arrest kay Senator Bongo? If you knew. I'll be frank, not in the immediate future. Siguro towards the latter part of the year, pwede yon. But we're hoping to find a break. No. Well, mukhang si Senator Bato ang naniniwala na yung warrant niya yung nandyan eh. Kaya 4 na buwan nang hindi nagpapakita sa Senado. Nag-file ng ethics So- complaint si Cielo Magno. Kasama ako doon. Kasama ka rin ba? Oo nga pala. Pinaila namin ang ethics complaint. Kasi Oo. nga, ang tagal ng absent, tas sweldo ng sweldo. Yun na nga, kaya nga hindi na ako magfa-file kasi parehas yung basis. Oh. Yeah, but sila? Actually, it's a real dilemma nila dyan yan sa Senado kung how to treat that. But they will have to address that just the same, di ba? Mm-mm. Kasi 2/3 yung kailangan for a Correct. censure. Tama. Pero anything less than that, like bawiin na muna yung mga allowance niya at mga sweldo Oh. niya, pwedeng gawin. kailangan Kailangan 2/3? merong gawin. Oo. Hindi kailangan 2/3 yun. Yung 2/3 expulsion or suspension. Okay. Yan. Na I don't think naman gagawin So nila. majority pwede. Pwede. Okay. Oo. Kasi pwedeng pwedeng i-withhold nung Senate yung budget ng opisina Kagaya nung Tama. ginawa nila kay Senator Lacson at that time Correct. nung sa kanya. Yeah, tama. So yun yung diyan. So anyway, since napag-usapan na rin naman natin, simulan natin pag-usapan na si Sara Duterte at ang Senado. Yung impeachment, finally, umandar na rin. So kahapon, nagkaroon na ng finding of sufficiency in form. Yeah. Inatras na yung isang complaint ng Tindig Pilipinas at dineclare na nung committee na yung final naman ng Makabayan ay too early, di ba? Out within the 1-year period. So ang naiwan yung 3rd and 4th. Anong inaasahan nyo dito sa process na ito sa Committee on Justice sa House, Sen? Considering that madami dun sa mga issues dito are issues na you have actually raised personally before Right. in past years. So what we are hoping for is makalusot ito sa sufficiency in substance, then magkakaroon ng mga hearings. Diyan sa hearing sa House Committee on Justice, masisilip na natin yung mga ebidensya. At ito na, kasama na dyan yun ngayon sa bank accounts eventually. So pag lumabas yan, pag na-confirm yan, I think game changer yun. Maraming mamumulat. Yung mga moderate Duterte supporters, kakalas yun. Makikita nila na iba pala. Totoo pala yung mga allegation sa kanya. Tapos mamimilipit naman sila paano nila dedepensahan yan. They will probably be able to hold on to their hardcore base. Sabihin mo ng 30% yon. But all the rest, it would shun them. Kaya magandang development yon kasi pagka ganon, wala na. Yung kanilang veiled threats na pag naging presidente kami, ganito, di ba? Correct. Ingat kayo, mawawala yun So, and pagka umabot yon, by the time umabot sa Senado, nakita na natin yung mga ebidensya.
So they won't be able to suppress it. Tapos kagaya nung ito, yung nangyari kay late Chief Justice Corona, 'di ba nung No. time na yun? Remember when things started, lamang yung public opinion about acquittal eh. Ma. Pero nagkaroon ng mga game changers nung lumabas yung mga bank accounts. Tapos Salin. nung nag-appear siya doon, when he took the stand, Tapos inaway niya yung Senado. Oo. So, nakita the people can see through these things eh. So, doon na ngayon nag-shift yung public opinion. Nung nag-shift yung public opinion, I remember, nung nagbilangan kami, 10 kami, 13 yung, yung 13 yung, what's this? For Yung acquittal. pro-acquittal. Oo. So, kulang kami noon eh. I don't know kung sino yun. Basta 10-13. Pero nung nag-swing na yung public opinion, it was difficult for these senators to hold on to that acquittal. Iba nang commit pa yan sa INC, nag-commit sila na hindi, mag-acquit. Kahit itagaraw sa bato, mag-acquit. Pero nung shift na yung public opinion, wala na. Naging 20 kami, 3 na lang sila. Oh, wow. So kayo ganun yan. yung, Oh. yeah. So kayo yan, di ba Sen? Personal experience yan. So sa tingin nyo talaga, basta lumabas yung ebidensyang matibay, masusway pa itong mga senador? Kailangan yung public opinion. Okay. The public, pagka nakita nilang, ay grabe to, deal breaker yan. Tapos na. Parang yung kay President Erap noon, yung kay Clarissa Ocampo, di ba yung Second yung envelope. second envelope. Pero before that kasi, nakita na di ba may mga build up na yun towards that point. Nagkalasa na yung mga moderates, tapos naiwan na lang yung then yun na nga, naglipatan na yung Pero itong kay kasi, in-expect natin, out of loyalty, tapos talagang siguro kung ano man ang ibang motivation sila, they may still stick it out with Sara. Okay. Pero by then, kahit ma-acquit siya, these issues would definitely stick. Hindi niya na ito matatanggal sa sistema niya. So kung mag-hover lang siya ng mga 30s hanggang 2028, wala na yun. It won't be enough. So tingin talaga nyo, medyo matibay-tibay itong evidence of corruption, lalo na ito sa mga bank accounts. Oo, solid yan. Tapos dalawang components yun eh. Yung inano ko eh. Hindi lang yung ill-gotten wealth side, hindi lang yung SALN side, kundi yung dividend niya from a drug lord na 6 months eh. It's a check eh. Manager's check na nakukuha nila every member of the family. Duterte, Pulong, Sara, Baste, Hanilet and Kitty, joint account. Manager's check nakukuha nila eh. Dividend ito every 6 months. So 40 to 50 million pesos every 6 months na nakukuha nila. This was back in 2011 to 2013. Siguro nung na-realize nila yung kanilang na dapat walang paper trail, doon na sila siguro nag-cash. But initially, cheque yung So kuha yung nila. pangalan ng drug lord nandun. Lalabas dun sa Yes. mga cheque. Yes. At pati yung na-implicate yun, pati doon sa ICC, doon sa affidavit ni Las Cañas. Maliwanag yun. At kaya yun yung lalabas yun. Ang hirap, di ba? Ikaw yung anti-drug crusader, tapos Oo. payulado ka pala ng drug lord. Hindi, lalabas nga doon, bukod sa corruption, Sen, yung hypocrisy pa talaga ng buong so-called drug Hypocrisy. war. Oo. Yes. So, actually, di ba, very obvious na yun eh. Kumulat ka lang, very obvious na yun eh. Si Michael Yang, in-identify nila. Officially statement, tinanong ko si Bato, sino yung number 1 drug lord? O sinabi nila si Peter Lim. Si Peter Lim, kinuha nila. Di ba? Kinuha nila, kunyari, tapos pinakawalan. Tama. Pinakawalan yon. Hindi yan pinatay, hindi pinakawalan. So, next, itong si Michael Yang.
ginawang economic advisor. Oo nga. Ginawang economic, untouchable ito ha. Sinabi na ni Asierto na PNP Drug Enforcement Group na sinasabing si Michael Yang drug lord. Nung na-leak yung report na yun, aba si Asierto yung pinapapatay. Oh. Tapos inarbor niya on national TV si Michael Yang. Hindi, ano yan, hindi drug lord yan. Biruin mo yun. 'Di ba? Na obvious na eh. Napaka-obvious. Oh. So but ito yung paper trail mismo will confirm everything. Okay. Pero apart from the paper trail, yung drug lord, may witness kayo or ano? O documentary evidence ang lahat? Yes, si Las Cañas mismo. Okay. Kasi wala siyang reason bakit ka nagbibigay ng dividendo dun sa Duterte Fund. Okay. Di ba? Ano 'yun? Ano Right. ba yung business nyo? Anong business ang magbibigay ng mag-yield ng 40 million? to 50 million pesos every 6 months? Okay na. Di ba? Na dividendo. Oh. Grabe. So, yun. Kaya, kaya nga sila nagwawala na. Nakita mo kung ano na yung ginagawa. Nag-declare na maaga, nag-i-intimidate. Tapos itong presko nung mga ex-Marines, kumbaga talagang, makita mo, tinataob na yung mesa para lang mapigilan ito. So actually, yung sa House, to a certain extent, yung naging desisyon ng Supreme Court dito na kailangan magkaroon ng full-blown presentation of evidence during the House proceedings. Mas mabuti pa. Magiging opportunity para maipalabas ng maaga yung mga ebidensyang yan. Yes. It may not have been favorable back then, pero it's favorable now. So, siguro, talagang ganyan yung how God wrote it di ba? Oo. So ito So, dapat pala pasalamatan natin si Justice Marvick Leone. okay, kayo kino-condemn nyo Kayo naman hindi, di ba? But ito yan, nakita nyo dito. So 60 days ito. Parang quadcom ito di ba? Parang quadcom type. Kasi kung nandoon yan sa Senado kaagad, na-imagine mo yung mga Duterte senators, di ba? Sila Marcoleta, sila Aimee, lahat-lahat yun. Mag-aabogado yun They will suppress the evidence They will do everything to suppress it. Di ba? Pero dito, malalabas. Ngayon, pagka nakita na natin dito, pag inakyat sa Senado, obvious na kayo. Bakit nyo sinusuppress? Di ba? Nakita na yan Yun. kasi nakita na ng tao Correct. Oo. Yeah. Grabe, ang ganda niyan. Sa House pa lang, may drama na. Well, actually, interesting tong next few months. Kung may 60 days na gagamitin nila. And kung sakaling aabot yan sa Senado by mga June, assuming ganon. Tapos yung trial naman sa ICC, mga June din, side by side yun. Di ba? Lalabas talaga yung tunay na pagkatao ng mga Duterte na hopefully may mamulat man lang dyan. Di ba? Huwag na yung mga hardcore kasi na yun, talagang kulto na Pero yung mga moderate, marami dyan mamumulat na ganun pala. Di ba? Hindi, ako, para sa akin, yung mga naniniwala na seryoso si former President Duterte doon sa kanyang anti-drug campaign. Tapos lalabas na meron pala silang tinatanggap na pera mula sa drug lord. Diba? Parang ako, Tira sila. sobrang sobrang bigat nun na tama. Kasi hindi nila talaga ma-explain kung bakit. Tapos, she was still mayor at that time. So, mayor siya. So, yun? Technically, kahit gano'n mo paikutin, bribery na, hindi niya na dinideclare sa salin, ang daming krimen nun. Ngayon, sasabihin naman, teka, hindi naman yan yung nung vice president siya. Ano to? Ito yung pattern of behavior. Ngayon, masusustain yan doon sa mga non-declaration ng salin. Kaya pag nakita nyo, pag na-review lahat yung accounts na yan, magugulantang kayo doon sa pera ni Sara Duterte and the Duterte family.
Kaya naman pala kaya nilang bayaran si Kaufman. Kaya pala, oo. Madami nagtatanong, saan nanggagaling yung pera pambayad kay Kaufman? Barya yun. Barya yun. Yung kay Kaufman, di ba? Oo. So, ganun na. Hopefully. Okay. So, in all these things, both impeachment and ICC, saan you're very, very confident? Dun sa ICC, I am confident it will lead to a trial, full-blown trial. Okay. Dito sa ICC, ako, one step at a time tayo dito. Pero confident ako dun sa evidence na pagka lumabas ito, it will validate yung mga earlier allegations against them as a family. Tapos, yun na yun. Hopefully, maraming magbalik loob, ika nga. So, ito na yun. O mabuksan ng mga mata. Oo nga. Mabuksan na mga mata. Kasi meron tayong fresh dito eh. There's a generation of people na hindi sila na medyo neutral eh. Kasi kung nung bata ka nung let's say 12 years old ka nung 2016, siyempre hindi mo alam yung mga nangyari, di ba? Tapos ngayon, that's 10 years ago. Ngayon yung mga 22 years old, early 20s, di ba, late teens, yan fresh yan eh. Kaya pag naglabasan itong mga ito, ganun naman pala, di ba? So yun ang yun yung maghihila sa kanila away from that cult. Pero pag nakita mo dun sa even sa survey namin, yung generation na 29 to let's say 49, yan yung karamihan ng mga Duterte diehards. Yan. Oh. Oo. Yung mga seniors, wala. Mas marami yung anti-Duterte kaysa sa pro-Duterte. Sa mga, lalo na yung mga mas matanda pa. Hindi yung mga early 60s. Pero yung mga ganon, yun yung bulk nung kay Sara, sa support base nila. Okay. Oh, interesting. Okay. Daming na sinabi ni Sunny. So mukhang madami tayong babantayan talaga in the una sa impeachment dito. Right, And then yung magiging desisyon on the ICC trial. Pag nag-ICC trial kasi, it's gonna be a new set of judges. Oh, okay. Magkakaroon ng But still si Justice Judge Moto pa rin, hindi? Iba? Pre-trial chamber lang to. Ah. So, it's going to be a new set. So fresh eyes talaga. Fresh eyes. So talagang procedure, due process talaga, objective yung mga yan. Oo. Yan. Wow. So, Yeah. Ironically nga, yung due process na dininay ni Rodrigo Duterte sa madaming mga pinatay nung panahon na yun, ini-extend sa kanya dito fully. Yeah. every step of yung process. So mga Sunny, last question. Yung ICC trial niya, sa estima mo, ilang taon pa yan or taon bang abutin yan hanggang final judgment? yes. At ine-expect kasi natin dito na magde-delay sila. Yeah. Kasi what they're hoping for is manalo si Sara as president, ngayon masusuppress niya yung mga witnesses tsaka mga evidence from being presented sa That's the game plan all along, 'di ba? Pagka ganun kasi yung mga critical witnesses na hindi pa evidence, they can suddenly issue public documents na tipong, 'di ba? Kahit anong gawin nila diyan, so they can mess up the whole evidence na ilalabas ng prosecution. So that's their hope. Pero kung mabilis lang, by 2028 tapos na yung presentation ng prosecution at the very least. Okay. Yun naman. Wow. Sige. Okay. Sige, thank you Sen for making time. Thank you. Sana huwag kayong magsawa. Anytime. Maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Tony. Bye-bye. So, yun ang ating interview kay Senator Sunny. Ang tindi, no? Grabe, no? Ang dami nga. Sabi mo sa umpisa ng show natin na sobra-sobra. Sulit talaga yung nilabas niya.
At saka feeling ko, madami doon mga hot of the press, kumbaga, di ba? Mga bagong balita. Yung mga tulad ng proseso, yung paano kinundak yung examination dito sa Pilipinas, so the process was made clearer sa atin. At sa yung piniluwanag yung sinasabi ng 18 Marines na nag-retract na rin siya, talagang pampagulo yung 18 Marines na yun. Hindi, ako, very, very clear yung naging explanation ni Senator Sani. And ako, natutuwa ako na he's very optimistic about yung magiging process sa ICC. Dahil ako, ang matagal ko na talagang, kumbaga, binibit-bit dyan, paano yung hustisya para doon sa mga pamilya ng mga naging biktima eh. Oo nga. Pero meron ka pang kaso, di ba, na natutulog ka mo? Oo, naka-file yon sa Ombudsman since 2017. Wala bang paraan para maibig? Hopefully, ngayong umaandar na nga itong ICC case, baka naman kapag finalo up namin, mas meron ng momentum na mangyayari doon. Pero yun nga, ito ilang beses natin pinag-usapan, pero yun nga yung proof positive na hindi talaga pwedeng dito tinry itong mga kasong ito eh. Given na, lalo na yung mga kaso dito sa mga pinaka-mastermind, yung to use yung term ni Senator Sani, di ba? Actually, di ba, remember that when we had Chel Diokno, Yeah. ang sinasabi, di ba, nung nilabas ni Chel, nilabas mo na may mga kaso kami final pero natutulog, walang nangyayari. Talagang nag-iba sila suddenly na arguments. Yung mga kaibigan natin, mga DDS. Paano yung mga, anong justisya sa mga namatay sa drug addiction? Yung mga ganong klaseng mga argument. Pero I feel for you kasi lalo na you filed the case eh. So at the very least there's talagang proof na hindi ka makakamit ng hustisya. Yun din sinabi ni Joel Butuyan sa... Exactly. Ako, one of the most emotional moments personally para sa akin habang pinapanood yung confirmation of charges hearing. Nung marinig kong magsalita finally si Joel Butuyan nga tsaka si Gilbert Andres who were representing yung victims and ma-put on record yung mga pinagdaanan din ng mga pamilya ng mga biktima, yun ding mga kwento nitong mga pinatay in the course of the so-called drug war ni Rodrigo Duterte. From a higher perspective, I was impressed with the way si Joel Butuyan said that maraming Duterte clones as a result of yung impunity ni President Duterte. Parang everybody just suddenly may moral erosion sa paniniwala. Yun talaga yung sinasabi, di ba? Yung tinatawag ng virus of impunity. Oo nga eh. And I think na, yun nga beyond yung paghahabol natin ng hustisya para dun sa mga namatay during the drug war, yung mga na-execute, na murder bilang part nga nitong crimes against humanity na ngayon ay nakasampa laban kay dating Pangulong Duterte. Ang next question, paano nating tutugunan yung kumalat na virus nga na yan? Correct. Yung parang, di ba, mga Pilipino known to be peace-loving. Di ba? Right, exactly. Tapos ngayon, parang saan ka nakakita na libo-libong mga Pilipino chini-cheer yung patayan. Alam mo, bari kwento mo sa akin, I found that story that you narrated to me very, very compelling. Yung sa Office of the Vice President, nung si VP Lenny, inoffer na mag-head ng ICAD. Ano ulit ang ICAD? Interagency Committee Against Illegal Drugs. Okay. Explain mo, kasi ang kwento mo was, most of them were advising. Ikaw na magkwento. Kwento mo yun kasi magandang ano yun eh. Hindi, naalala ko yun. In-offer nga kay VP Lenny na maging co-chair. Right. And of course, everybody was saying, madami dun sa mga aming kinonsulta, madami dun sa mga senior advisors niya, na political trap to. Diba? Okay. Pag tinanggap mo yan, gagamitin para siraan ka, and then hindi ka na makakapag-criticize kasi naupo ka dyan. These are all political advisors Oo, yun yung, sanay sa politika. Pero so mahabang usapan 'yon nung gabi. And naisip ko lang during one of the breaks na ako discuss ko dun sa mga ibang mga kasama namin sa staff. Regardless kung trap to o hindi. Regardless kung sincere itong offer na ito o hindi. Hindi ba opportunity ito para sa atin na pumasok dyan? And if in doing so, meron tayong maligtas kahit isang buhay, hindi ba worth it? Kahit na ano yung political cost. And so, binigay ko kay VP Len. And in the entire, yung grupo? Oo. Sa kanya lang? Hindi. Nakaupo, grupo eh. So, Yes. binigay ko, ma'am, ganito. And walang hesitation si VP Len. Sabi niya, alam mo, yan din ang naiisip ko.
'Di ba? Galing. And then ang pinag-usapan na namin yung yung how to actually package it, yung actual acceptance, which became yung speech niya the following day. Naalala ko kasi one of the advisors there, the former cabinet secretary din, na he was going the next day, he was pretty confident na Vice President Lenny will will decline the invitation to head the ICAD. Then all of a sudden, he was so surprised na nagbago ng isip si ano. It turned out to be good for her. Di ba? Hindi, naalala mo, yung sinabi ni Senator Sani kanina, di ba? Na when yung preliminary examination was started by the ICC, bumaba yung mga number of killings a day. Ako yun din yung thinking ko eh. Kung mauupo si Leni Robredo, hindi ba parang kahit paano naman magtitimpla yung mga pumapatay dahil 'di ba nakaupo siya dito? And that's what happened actually. Talaga? During the time na nakaupo siya for the 18 days na nakaupo siya bilang ICAD chair, bumaba actually yung number of killings on a daily basis. And para sa akin, regardless of how the rest of that turned out, sinubukan siyang siraan and all that, that was worth it. So it was a moral imperative for her to accept that post. No? Tingin ko, nung na-frame na siya, not in terms of yung political calculus, but in terms of yung moral Saving lives, imperative. oo. Diba? Parang tingin ko naman, napakaklaro naman ng kanyang moral compass on that score. Oh, we didn't know that backstory. So it was good that you recounted it. Maganda talaga that was from your suggestion. That was a very powerful indication of the moral uprightness of why she should have accepted that post. Yeah. Yun lang. And ultimately kasi, 'di ba, parang ito listening to yung proceedings, confirmation of charges. Yun naman yun eh, 'di ba? There is a very isang tabi muna yung ingay, yung political noise, yung harassment, yung lahat, yung mga kwento ni Kaufman na this is part of some geopolitical conspiracy, etc. At the end of the day, merong moral issue at the very center ng usapang ito eh. At yung moral issue na yon ay tama ba na pumatay ka ng libu-libong tao, 'di ba? Without any semblance of process and as part of a massive government sanctioned policy ng patayan, 'di ba? I remember in one of the two podcast episodes, you mentioned already, kayo yata ni Shelo o ikaw, na hindi naman contradictory yung sinasabi ng mga biktima ng mga namatay ng drug addiction at saka itong paghahanap ng hustisya sa mga pinatay na mga may not necessarily be drug addicts din, di ba? Tama. So, kaya I hope manumbalik yung ganong moral reawakening natin kasi parang pati yung mga Kristiyano hindi na namimix yung parang nagiging end justifies the means eh. Di ba? Oo. Hindi, tsaka, hindi ibig sabihin na naghahabol tayo ng hustisya para dun sa mga taong pinatay sa hindi maayos na paraan. Parang kinokondone na natin ang krimen na ginagawa ng mga drug addict. Yes. Parang magkaiba yata yun eh. In fact, ito nga, isa sa mga naging produkto nung short ICAD stint ni VP Lenny, we came up with a report. Okay. At bahagi ng report na yon, sinukat namin kung ano ba talaga yung naging impact ng government policy ng Tokhang at iba pa on yung drug supply, yung constriction ng drug supply. Kasi ultimately, kung talagang magiging successful ang isang anti-drug campaign, yun ang tatargetin mo eh, di ba? Right. Mababawasan yung Right. supply. At according to ito, lahat based on official PNP, PDEA, government reports, ang interdict lang nito, and it was 2019, 1% ng total supply na kine-claim ng gobyerno na umiikot sa panahon na yun. Ganun kaliit. So walang talaga. Diba? The killings did not help lower the drug crime rate. Well, it did not have a significant impact on yung drug supply. Diba? Na 1% lang ang actually na-seize ng gobyerno. So, by their own statistics. So, ako, yun yung kailangan nating tingnan dito eh. Oo, kasi aspeto. there's a threat na baka bumalik ulit ang walang respeto sa human rights na naman. Yun ay nakakatakot. So anyway, yun yung magandang na-raise ni Right. Oo nga, Senator oo nga. Sani. And actually,
medyo na ano rin ako dun sa kanyang mga kwento about impeachment na ito yung ini-expect niyang mga ebidensyang lalabas. Natawa ako sa iyo na biglang tingin mo ngayon kailangan natin magpasalamat sa Supreme Court. Dahil it opened the door para yung House holds a full-blown in effect presentation ng evidence, di ba? That became an unintended consequence. So yung lahat ng mga tao medyo critical din sa naging desisyon, parang Sinabi ni Sunny yun, pinapanatan nyo. hindi naman tayo lang, di ba? Parang may mga di hamak naman na mga malalaking pangalan sa legal community na sila Justice Carpio, sila Justice Ascuna. Pumapalakpak tenga ni Marvick ngayon. So anyway, yan ang siguro hintayin natin sa mga Sige. nakarating na linggo. Anyway, maraming salamat. I hope na enjoy nyo ang interview na ito with our special guest. Kasi talagang sinikap naming mahabol si Sensani. Yes. Yun nga lang, dahil busy, recorded. Pero kahit recorded episode, ang ating pinakihihintay na segment, Joke Time with Sec EL. Ano ang tawag mo sa Barry? Anong tawag mo sa isda na bato? Na Ano? Piranha. Bakit? Piranha, naging bato pa. Grabe. Parang hindi ko yata kinaya yung joke na yan. Okay, maraming salamat po sa pakikinig sa 22nd episode ng Insiders. As usual, sana patuloy lang po kayong makinig, mag-like sa ating mga episodes at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe at encourage ang inyong mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, ka-ICC na mag-subscribe dito sa The Insiders dahil ang inyong pong suporta ang patuloy na bumubuhay sa ating programa. Maraming salamat po. Maraming salamat. At kita-kita ulit next week. We have been in the construction business for 22 Mahiya naman years. kayo, lalo sa mga John anak natin. Rodrigo, what China is doing to the Philippines. So I would presume that in the 23 years, Understanding politics, listening to the right one.